Sobrang exciting ng AI, di ba? Pero teka, paano natin sisiguraduhin na hindi ito magiging parang Wild West na magulo? Well, sa pag-uusap natin ngayon, bubuo tayo ng isang matibay na blueprint para sa Application Lifecycle Management o ALM na dinisenyo para mismo sa data at sa mga custom AI models. Ito yung magiging gabay natin para masigurado na yung mga AI solutions natin laging maayos, laging secure at syempre, laging maaasahan. Simple lang ang magiging flow ng usapan natin. Una, sasagutin natin yung tanong na, bakit ba iba ang AI? Bakit kailangan ito ng mga bagong patakaran? Pangalawa, sisilipin natin yung blueprint para sa pinakadugo at puso ng AI, ang data. At pangatlo, bubuuin natin yung plano para mismo sa mga custom models. So, ready na ba? Tara, simulan na natin. Okay, Section 1. Unahin natin yung pinakapundasyon ng lahat. Bakit nga ba kailangan ng AI ng sarili nitong set of rules? Kasi eto yung totoo, hindi ito basta-bastang software lang. May dala itong mga bagong complexities na, well, kailangan din ng bagong approach. Isipin nyo to, sa traditional software, predictable ang mga bagay. Pero sa AI, iba ang kwento. Yung mga models parang laging nag-aaral, laging nagbabago. Yung data na ginagamit natin ngayon, baka bukas, iba na. Isang maliit na pagbabago lang sa prompt, pwedeng mag-iba ng todo yung sagot ng AI. Kung walang disiplinadong ALM process, naku, guro talaga. Kaya kailangan natin ng isang end-to-end na sistema para lahat ay kontrolado, repeatable, at syempre, higit sa lahat, secure. Okay, ngayon, dumako na tayo sa blueprint para sa AI data. Isipin natin to bilang yung fuel at materials ng ating AI solution. Ito yung mga sangkap. Kaya naman sobrang critical na maintindihan natin ang buong life cycle nito, mula simula hanggang dulo. So, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng data sa mundo ng AI, ALM? Kasi hindi lang yan yung training data na iniisip natin. Kasama dyan yung evaluation o testing datasets para masukat natin kung tama ba ang ginagawa ng model. Kasama rin dyan yung grounding knowledge, yung mga dokumento sa SharePoint, sa Dataverse, yung mga knowledge base na binabasa niya, pati yung mga prompt assets like system prompts and templates. Data din yan. At pati na rin yung policies and guardrails tulad ng DLP at sensitivity labels. Siyempre, andyan din yung run telemetry at feedback galing sa users. At ang pinaka-importante, lahat ng ito dapat tinatrato na parang code, may version control at maayos na proseso. Okay, umpisahan natin sa Phase A, Plan and Catalog. Ito yung parang paggawa muna ng blueprint ng bahay bago ka magbuhos ng semento. Dito natin tinatanong, para saan ba to? Anong data ang kailangan? Gaano ka-sensitive? Gagawa tayo ng tinatawag na data contract para malinaw ang usapan sa lahat. Ang gate requirement dito, walang gagalaw hanggang hindi aprobado ang kontratang yan. Next up, Phase B, Ingest and Prepare. Dito na natin kinukuha yung mga raw materials at, well, nililinis. Tinitingnan natin kung tama ba ang kalidad ng data. Tinutukoy natin yung lineage para alam natin yung buong kwento, kung saan galing at anong pinagdaanan ng bawat pilaso ng data. At ang ticket natin para makalusot sa susunod na phase, isang malinis at kompletong quality report. Phase C, Develop and Evaluate. Ito na yung exciting part. Ite-train na natin yung model. Pero syempre, hindi tayo basta-basta naniniwala. Susubukin natin siya gamit ang ating golden sets. Ito yung ating pinaka-standard na exam. Dito natin malalaman kung pasado ba siya o hindi base sa mga evaluation thresholds na kailangan niyang ma-meet. Ngayon, sa Phase D, Stage and Approve. Bago natin i-release sa lahat, dadaan muna ito sa isang matinding privacy at security review. Gagawa rin tayo ng mga canary runs. Yun ay isang limited test sa iilang users para makita kung may problema. At ang final boss sa phase na to? Kailangan ng approval mula sa Change Advisory Board o CAB. Sila yung grupo na nagsasabi kung go or no-go ba ang isang pagbabago. Kapag nakuha na ng go signal, Phase E na. Deploy and serve. Dito na natin ilalabas sa production environment yung ating mga gold standard na data. Sisiguraduhin nating nasusunod ang lahat ng rules tulad ng kung saang region lang dapat ma-access ang data at irerehistro natin ito sa ating official data catalog. Pero hindi yan natatapos sa deployment. Sa Phase F, Operate and Monitor, binabantayan natin ito 24/7. Tinitingnan natin yung mga key metrics. Mabilis ba? Magastas ba? At higit sa lahat, binabantayan natin kung may data drift. Ibig sabihin, kung yung data sa real world ay lumalayo na kumpara sa data na ginamit natin sa training.
Kapag nangyari yan, senyales yan na kailangan na nating kumilos. At ang huling yugto, Phase G, Evolve and Retire. Kasi walang permanente. Kapag kailangan ng i-update, dito tayo nagre-retrain gamit ang mga bagong data. Dito rin natin pinapatupad ang mga retention at deletion policies at tinitiyak na lahat ng ginawa natin ay may audit trail para sa compliance. Okay, tingnan natin itong table ng mga gate checks. Ito yung mga checkpoints sa bawat phase. Para makalipat mula phase A pa B, ang tanong ay, may malinaw bang may-ari? May label ba ng sensitivity ang data? Ang ebidensya, isang aprobadong data contract, catalog record at label proof. Sunod, para makalipat mula B pa C, ang focus natin ay data quality. Na-profile ba? Balanse ba? Ang prueba, profiling report at lineage graph. Mula C pa D, titingnan natin yung evaluation. Pasado ba sa standards? May nakitang bias? Ang kailangan, metrics pack at safety report. Pagdating naman sa D pa E, compliance na ang usapan. Pwede ba itong gamitin based sa region rules at DLP policies? Ang ebidensya, residency mapping at mga approval memo. At bago mag-production, mula E pa F, dapat handa na tayo. May monitoring ba? May rollback plan? May budget control? Ang prueba, mga dashboards, alarms at budget guards. Para walang turuan at malinaw kung sino ang dapat gumawa ng ano, ginagamit natin itong RACI chart. Ang ibig sabihin ng RACI ay responsible, accountable, consulted at informed. Halimbawa, sa pag-define ng data contract, ang data owner ang responsible, pero ang AI architect ang accountable o nananagot. Sa pag-classify at pag-label, parehong accountable at responsible ang data owner. Sa quality profiling, responsible ang data owner, accountable ang AI architect. Para sa evaluation thresholds, AI architect ang accountable at responsible. Pagdating sa residency, magkatuwang na responsible ang security at platform admin. Sa deployment at rollback, pati na rin sa monitoring, responsible naman ang platform at product owner. At sa huli, para sa retention at deletion, balik sa data owner ang pagiging accountable at responsible. Malinaw, di ba? Okay, so ito na yung final checklist bago mag-production. Bago natin i-launch, kailangan nating masagot ng oo ang lahat ng ito. Una, aprobado ba ang data contract? Check. Pangalawa, na-apply na ba ang sensitivity labels at DLP rules? Check. Pangatlo, at sobrang importante nito, yung snapshot ba ng dataset natin ay immutable o hindi na pwedeng baguhin at may version. Critical yan. Check. Ikaapat, pasado ba sa evaluation thresholds? Check. Ikalima, malinaw ba ang residency decision? Check. At panghuli, nasubukan na ba ang monitoring, alerts at rollback plan sa pre-prod? Check na check. Kapag green lahat yan, go na yan. Ngayong nailatag na natin ang matibay na pundasyon para sa data, punta na tayo sa blueprint para sa mga custom models. Kung ang data yung fuel at materials, yung model naman ang ating engine at structure. Ito yung nagpapagana sa lahat. Unang-una, plan and design. Dito pa lang, kailangan sobrang linaw na ng business use case. Ano ba talaga ang gusto nating ma-achieve? Ano ang sukatan ng success? Anong data sources ang gagamitin? At dapat documented na agad ang mga limitasyon ng model bago pa man tayo magsulat ng kahit isang linya ng code. Pangalawa, data preparation. Dito na natin ginagamit yung mga konsepto na pinag-uusapan natin kanina tulad ng data contracts. Gagawa tayo ng curated datasets at ng ating golden evaluation sets. At para reproduce lahat, gagamit tayo ng versioned pipelines. Walang pwedeng magbago nang hindi natin alam. Sa model development stage, dito na nangyayari yung magic. Ginagawa na natin o fina-fine-tune yung model. Dito rin natin sinisigurado na nasusunod ang mga responsible AI requirements. Tinitiyak natin na fair, transparent at safe ang ating model. Lahat ng detalye, mula sa hyperparameters hanggang sa data version na ginamit, kailangang nakatala. Pagkatapos gawin, kailangan itong i-validate ng husto sa evaluation and approval stage. Titingnan natin ang accuracy, reliability, cost at syempre safety. At ang resulta nito? Isang model card. Isipin nyo, parang to yung nutrition facts ng pagkain. Nakasulat dito lahat ng metrics at kung paano ito dapat gamitin ng tama. Kapag pasado na sa evaluation, oras na para sa deployment. Gagamit tayo ng mga managed artifacts at model registries na may version locking. Sobrang halaga nito para kung magkaproblema, madali lang mag-rollback sa dating stable na version. At syempre, kailangan din ng mahigpit na access control at audit logging. At tulad sa data, hindi ito pwedeng set it and forget it.
Sa monitor and optimize stage, patuloy nating tinitingnan ang performance. Kinokolekta yung user feedback at binabantayan yung tinatawag na model drift. Kapag may drift, yun yung trigger para simulan ulit ang retraining cycle gamit ang mas bago at relevant na data. At panghuli, retirement. Darating at darating ang panahon na ang isang model version ay hindi na effective o may mas bago ng papalit. Dito, formal natin itong i-decommission. Ina-archive natin ang lahat ng assets para sa future reference at dinodokumento natin ang transition plan papunta sa mas bagong version. So paano natin masisiguro na walang sablay na model ang makakalusot papuntang production? Diyan papasok ang tinatawag nating promotion gates. Isipin nyo to na parang mga security checkpoints sa airport. Hindi ka makakapunta sa susunod na area mula dev to test o test to prod hanggat hindi ka pumapasa sa lahat ng inspection at requirements. At ito yung mga tanong na kailangan nating sagutin sa bawat gate. Number 1, ang data ba na ginamit malinis at validated? Check. Number 2, yung scores ba ng model na-achieve yung standards natin? Check. Number 3, nakumpleto ba lahat ng safety checks? Check. Number 4, nagawa na ba yung model card? Check. Number 5, may approval na ba mula sa governance team? Check. At number 6, documented at nasubukan ba ang rollback plan? Kailangan lahat ng sagot ay isang malaking oo bago natin buksan ang gate papunta sa next environment. So malinaw na napakalaki ng responsibilidad ng isang AI architect. Sila ang nagde-define ng standards for development, sila rin ang nag-govern ng access, secrets at data boundaries. Trabaho din nila na i-maintain yung lahat ng ALM documentation tulad ng model cards at data contracts. Sila ang nagse-setup ng monitoring dashboards, pero siguro ang pinaka-importante nilang trabaho, maging tulay, mag-collaborate sa security, compliance at data teams para masigurong lahat ay nag-uusap at nasa iisang direksyon. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na to para pagnilayan ninyo ng team nyo. Sa lahat ng tinalakay natin, sa tingin nyo, handa na ba ang ALM blueprint ng organisasyon ninyo para sa AI? Ito ay isang napakahalagang tanong para masigurong handa kayo sa mga hamon at sa mga dambuhalang oportunidad na dala ng artificial intelligence. Follow DX Labs for more.